Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Bossing Vic Soto, bakit nga ba may malaking paghihinayang patungkol sa kanyang anak na si Mayor or Pasig City Mayor Vico Soto? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about sa gitna kasi ng patuloy na paghanga ng publiko kay Pasig City Mayor Vico Soto, ay muling umingay ang usapin sa kanyang posibleng pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan, partikular na ang pagkapangulo ng Pilipinas. Mula sa social media hanggang sa komentaryo ng mga eksperto sa politika at showbiz personality, maraming Pilipinong nagsasabing si Vico Soto ay isa sa mga bagong mukha ng malinis na pamamahala. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na may mga nagsusulong na makita siyang tumakbo bilang pangulo sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng mga papuri at espekulasyon, nagsalita na ang kanyang ama na si Vico Soto or Vic Soto, isang veteranong artista at host, upang linawin ng isang mahalagang punto. Sabi niya, hindi pa panahon para sa pagkapangulo si Vico. So ano nga ba talagang dahilan? Bakit hindi pa pwede na tumakbo bilang isang presidente itong si Mayor Vico Soto ng Pasig City? Ayon po sa ulat, mariing sinabi ni Vico o ni Vic na bagamat proud siya sa kanyang anak, malinaw ang batas at realidad, hindi pa kwalipikado si Vico para tumakbo para sa pagkapangulo. Batay po kasi sa ating 1987 Constitution ng Pilipinas, kailangan ang isang kandidato sa pagkapangulo ay hindi bababa sa 40, no? Kailangan 40 na siya, 40 years old. Samantalang si Vico Soto ay nasa edad 36 pa lang. Ang haba pa nang hihintay natin, 36, 37, 38, 39, 40, 4 years pa tayo mag-aantay. So which means, kung magkakaroon man ng presidential election ng panahon ngayon, is pagkatapos nitong term ng isang presidente ay pwede na siyang tumakbo. Pero ang tagal pa noon, guys, diba? Samantalang si Vico Soto ay nasa 36 years old pa lang siya. Dito nakabatay ang simpleng punto ni Vic. The age is not right yet. Sabi niya, proud tatay naman ako, ayon sa kanyang pahayag. Ibig sabihin, kahit pa may suporta ng publiko, may malinaw na limitasyon ng batas na hindi basta-basta maaaring isantabi. Kasi pag isinabatas ang isang batas, ano yan, kumbaga selyado yan, hindi yan pwedeng mabuwag. Not unless magkakaroon talaga ng pagbabago kapag po pinag-usapan yan at inupuan ng ating mga mambabatas, no? Bagamat malinaw na hindi pa pwede si Vico sa pagkapangulo, hindi rin itinanggi ni Vic Soto ang kanyang paghanga sa anak. Ayon sa kanya, tila nasa dugo na ni Vico ang paglilingkod sa bayan, ngunit mahalagang bahagi rin ng kanyang pahayag ang idea na ang desisyon ay nasa anak pa rin. Ang tamang panahon ng susi, maaaring magpahinga muna bago mag-isip ng mas mataas na posisyon. Sa madaling salita, hindi tinatanggal ni Vic ang posibilidad, ngunit pinapaalalahanan niya ang publiko na huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Kasi ang dami nga naman parang mga Pinoy, ang dami mga kababayan natin na talagang nagpupwerso na why not, simulan na yan, 'di ba? Parang it's about time para po talagang umupo na nga, no? At magkaroon tayo ng magandang or good governance or good governance sa pagkatao nga ni Mayor Vico Soto. So sa kabila ng pagiging maingat ng pamilya Soto, hindi may kakaila na lumakas ang public clamor o sigaw ng publiko para kay Vico Soto. Maraming dahilan kung bakit. Number 1, good governance image. Kilalang kilala si Vico bilang isa sa mga lokal na leader na may transparency, anti-corruption stance at modernong pagmamalakad. Number 2, meron po siyang tinatawag na malinis na reputasyon. Hindi siya nauugnay sa malalaking isyong katiwalian o political dynasty style politics.
And of course, meron din siyang tinatawag na youth appeal. Malakas ang suporta sa kabataan at urban voters dahil dito may mga nagbibiro at may mga seryosong nagsasabi na siya raw ang future president. Pero ang realidad, sabi niya, hindi lang suporta ang batas, no? Bagamat nakaka-inspire ang mga suporta ng publiko, malinaw sa sitwasyon na may tatlong mahalagang hadlang. Number 1, legal na hadlang. 40 years old na gulang o 40 years old na requirements. Pero kasalukuyan, si Mr. Vico Soto ay nasa 36 years old pa lang. So number 2, yung tinatawag na timing. Nasa kasalukuyang term pa siya bilang mayor. May mga plano pa siya sa lokal na pamahalaan. Number 3, merong personal na desisyon. Paulit-ulit na sinasabi ni Vico na hindi pa niya priority ang national position. Mas nakatuon siya sa lokal na serbisyo at posibleng pagtuturo sa pagtatapos ng termino. Which means wala pa sa katauhan o wala pa sa mindset ni Mayor Vico Soto na siya po ay tumakbo sa national sa mas mataas na posisyon, 'di ba? So, dahil po dito, sabi po niya dyan, posisyon ni Vico, serbisyo muna, hindi presidensya. Sa mga nakaraang pahayag ni Vico Soto, malinaw ang kanyang direksyon. Matapos ang kanyang termino bilang mayor, maaari siyang magpahinga. May interest siya sa pagtuturo at hindi siya nagmamadaling pumasok sa national politics. Hindi katulad ng ibang mga buhaya sa posisyon, 'di ba? Talagang atat na talaga silang pumasok sa gobyerno nang hindi man lang pinaghahandaan. Ipinapakita rito na mas inuuna niya ang proseso kesa sa pressure ng publiko. So, bakit siya pinupush ng tao? Ang pag-angat ni Vico sa usapin ng pagkapangulo hindi lamang dahil sa kanyang apelido, kundi dahil sa pagod ng publiko sa traditional politics. Maraming Pilipino ang naghahanap ng bagong estilo ng pamumuno. Kakulangan ng trusted leaders, mga kakulangan sa national figures na may malinis na record at mataas na tiwala ng tao. Social media amplification, ang mga viral posts ay nagpapalaki ng expectation. So, panig ng realidad versus panig ng pag-asa, yun yung titignan natin. Sa panig ng pag-asa, si Vico ang pag-asa ng bagong politika. Kung kaya niya sa Pasig, kaya niya sa bansa. Ganon din naman sa pasig ng realidad or panig ng realidad, hindi pa siya qualified sa kanyang edad at mas mahalaga ang karanasan at timing. Hindi lahat ng mahusay na lokal na leader ay handa agad sa national stage. Yun ngayon yung mindsetting niya. Iniisip po ni Mayor Vico Soto na talagang wala pa siya sa right timing at the same time marami pa siyang kailangang matutunan bago siya umakyat sa national governance, diba? Kumbaga national position, ganon. So, ang usapin tungkol kay Vico Soto bilang posibleng susunod na presidente ng Pilipinas ay patunay ng mataas na antas ng tiwala ng publiko, ang pagnanais sa pagbabago sa sistema ng politika at paghahanap ng leader na may integridad. Ngunit, malinaw din mula sa pamilya Soto at batas ng Pilipinas na hindi pa ito ang tamang panahon. Sa ngayon, nananatiling nakatuon si Vico sa kanyang tungkulin bilang alkalde ng Pasig habang ang publiko ay patuloy na nagmamasid kung saan patungo ang kanyang journey. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung pwede ba siyang tumakbo, kundi handa na ba ang bansa at handa na ba ang panahon. So, although nanghihinayang yung kanyang tatay kasi nga hindi pa nga siya parang qualified dun po sa age, 'di ba? Pero kung titignan natin sa pamumuno at sa mga experience at sa image na ipinakita po ni Mr. Vico Soto, talagang masasabi mong atat na rin ang mga Pilipino na magkaroon ng bagong muka ang ating gobyerno sa pamamagitan ni Vico. Kaya naman mag-aantay pa tayo ng 4 na taon, no? Medyo nakakainip lang, pero alam kong ihahanda rin ng Diyos si Vico para sa posisyon na yan. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!